Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. Have a blessed Sunday po. Sana nasa mabuting kalagayan po kayo, saan man po kayo ng sulok sa mundong ito. For today's video, mga boys, mga gayas, ay naku po, kulilat na naman si ate sa survey. Bakit? Bakit? Anong dahilan? Dahil po iyan sa sobra na po ang kanilang mga kasinungalingan na binabato kay Yorme Isko Moreno. Kaya po nagdulot po ito ng pagkakulilat ng kanilang mga survey, mga kois, mga gayas. O kahit sa video na yan, mga kois, mga gayas, makikita nyo na yung bang namimigay ka ng ayuda, pero yung tao parang namatayan. Ha? Samantalang si Yorme Isko Moreno nagkasunog na nga. Tuwang-tuwa pa yung mga tao. So, grabe, napakalaking kaibahan po. At yan po ang mapapanood natin sa video ito. So, without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Look at... Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Huwag kayong tumalik! Grabe! Tuwang-tuwa yung mga tao. Grabe! Oh, parang nandidiri yung mga tao Parang parehas mo sila gulat na gulat sa isa't isa. Biglang dumating Grabe! Parang hindi pa nila nararamdaman na ayaw na ng taong bayan sa kanila. Kita nyo, mamimigay ng ayuda yan. Pero tingnan nyo yung gesture ng mga tao. Kakaiba po itong kay Yorme Isko Moreno. Walang ayuda yan. Walang ayuda yan. Kita mo yung mga tao, mga kois, mga gayas. Talagang sabik na po sila na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Yan yung malaking pagkakaiba between Mayura and Yorme Isko Moreno. Kita nyo, mga kois, mga gayas. Tuwang-tuwa yung mga tao sa tuwing makikita nila si Yorme Isko Moreno at nawawala yung kanilang problema. Ayan. Kita mo. Nasunugan na yan. This video is credit to Channel Reds. Ayan. Nasunugan na yan, ha? Pero sila, parang pista. Grabe. Kaya pala kulilat sila talaga. Kahit saan naman po talaga ang gulo mo tignan ay napakakulilat po talaga nila. Kita mo sa ate. Grabe. Kakaiba ang ating butihing Yorme Isko Moreno talaga. Mapapawaw ka na lang talaga. So wala pa ba silang balak na umatras o mag-concede? Ano pang inaantay nila? Ubusin pa ba yung budget nila? Kung ako niyan, wag na. Wag na. Alis lang ako. Magbakasyon kahit saan. Kasi malamig naman po ngayon. Diba? Winter ngayon. Malamig po ngayon. Pwede ka magbakasyon kahit saan. Sa mga lugar na may mga nibi. O doon ka magpasko. Tapos, saka ka na babalik pagkatapos ng eleksyon. Pwede naman iyon, mga kuis, mga gayas. Kasi wala Talagang kitang-kita mo kung paano po kinamuhian ka ng taong bayan. Bakit? Bakit ka kinamuhian? Dahil po yan sa mga ginagawa mo o yung pamumuno mo dyan sa City of Manila, kung paano mo dinala yung mga batang Manilinyo. Doon po ang basihan yan. Talagang hindi po nila nasunod yung mga pinangako nilang napakulaang kay Yorme Isko Moreno na susundin, ipagpatuloy ang mga magandang ginawa ni Yorme Isko Moreno. Wala nga talaga. So kita mo ngayon, anong resulta? Bulagta sila. Ulilat sa lahat ng mga survey. Pati yung isa, pabida-bida. Nang-hire pa.
ng mga vlogger na mga tulunggis din. Yung mga vlogger ng isa, ni SV, alam mo ba, minamas report na po yun sa Facebook. Kaya lumipat po, nag-political vlogger. Sports vlogger pong mga iyon. Silver Voice TV, ano na? Kita mo mga coach, mga gayas, kakaiba. Pag ikaw ang namumuno, basta yung inuuna mo is yung taong bayan, hindi yung pangsariling interes lamang. Talagang mararamdaman ng taong bayan, makikita ng taong bayan kung sino ang karapat-dapat na mamuno dyan sa City of Manila na walang iba, si Yorme Isko Moreno Dumaguso. Ha? Aminado kayo noon na pag walang Yorme Isko Moreno, hindi kayo mananalo. Ha? Puring-puri kayo ni Yorme Isko Moreno noon. Bakit hindi nyo binagbigyan o nagbigay daan kayo, nagbigay galang, nagbayad ng mga utang na loob kay Yorme Isko Moreno at sumang-ayon kayo at nagpailalim kayo, pwede naman po kayo magpa-vice mayor. Bakit hindi nyo yan ginawa? Ngayon, kita mo, ulilat kayo lahat. Yung mga congressman dyan, yung isa, aminado, si Valeriano, na kung walang Yorme Isko Moreno, wala sila sa kanilang pwesto. Ha? Aminado po sila. So ngayon, kita mo mga coach, mga gayas, talagang hindi na po nila maipagpatuloy yung mga hindi magandang ginagawa nila para sa bayan. Especially dyan sa Quadcom. Ha? Na maraming galit sa kanila. Dahil ang akala nila sikat ako nito kasi pababagsakin ko itong babaeng vice presidente natin. Akala po nila sumisikat sila noon. Na hindi nila alam na marami palang mga supporters iyon. Ha? At maliban pa doon, ay tinira pa nila si Yorme Isko Moreno. Kawalang hiyaan po talaga itong mga amaw na to. Ha? Kawalang hiyaan. Grabe yung naitulong ni Yorme Isko Moreno noong 22 eleksyon sa kanila. Pinapanalo sila dahil sa pangalang Yorme Isko Moreno. Kung wala namang Yorme Isko Moreno, nga ang mga iyan. Tatalunin ang mga iyan. Kita nyo ngayon mga kuis, mga gayas. Kinuntra nila si Yorme Isko Moreno. Kita mo yung mga survey nila. Kulilat, bagsak. Kasi alam ng tao kung sino yung may mabusilak na puso, yung may pagmamahal sa bayan, yung pag nagtatrabaho bilang isang public servant, grabe yung effort. Full effort sa lahat. Kita mo, talagang mapamahal yung mga batang Manileños kay Yorme Isko Moreno. Kaya kayo, nanalo noon dahil kay Yorme Isko Moreno. Kung baga sa ML pa yan, pabigat po kayo. Pabigat po kayo. Sa 5, isa lang po nagtatrabaho, si Yorme Isko Moreno lang. Wala po kayong ambag. Batkos, sinisira nyo yung City of Manila ngayon. Kasi yun po ang totoo Makikita naman po yung kadugyutan, wala sa ayos, diyan sa Recto, Divisoria, kita nyo na nga ngayon mga kuis, mga gayas. Balik na naman si Idi at Pati. Pahirapan na naman yung mga jeepney na mamamasada dyan. So anong idinudulot noon? Anong negatibo noon? Ang negatibo noon, dahil yung taong bayan, mga commuters, doble bayad. Bakit? Dahil mag-cutting trip po sila. Sino bang hindi mag-cutting trip? Imbis na straight yung daan, inapuno dyan si Edith Pati, mga paninda. Well, mag-ibang ruta yun. Ibig sabihin, cutting trip. Sasakyan na ba ng ibang sasakyan para makarating sa kanilang paroroonan? Kita mo mga coach, guys, yung kaibahan sa pamumuno ni Yorme Isko Moreno. So, next video mga coach, mga gayas. Ayan, nakikita nyo ba yan? Napakalayo ng kanilang difference mga coach, mga gayas, pagdating po sa survey. Bakit ganyan yung numero nila? Bakit hindi magkakaganyan? Makikita po ng taong bayan kung paano po natabingi itong damit ko.
kung paano po sila namumuno eh. Bakit? Dahil panatag po ang mga Manilenyo sa panahon ni Yorme Isko Moreno. O kita mo naman ngayon, maraming nagrereklamong mga batang Manilenyo. Bakit? Yung kadugyutan dyan sa rekto, mga basura. Tapos, yung mga lula't lulo natin, especially, ay wala. Kulilat na kulilat nga. Bakit? Especially yung insure. Yung pakik ni Yorme Isko Moreno. Yung dating tag-500 na accurate. Andyan agad. At walang forfeited po yon. Kahit na 1 taon mong hindi makukuha. Pag gusto mo nang kunin, makukuha mo. Pero ngayon, 5 araw lang o 10 araw lang, pinapaganda lang nila, ginawang 10 araw, pero parehas pa rin yun, forfeited pag hindi mo makukuha. At bukod pa doon, sa panahon ni Yorme Isko Moreno, basta taga Maynila ka, makakuha ka ng ayuda o allowances para sa mga seniors. Pero ngayon, wala na. May cleansing na po silang ginagawa na kahit taga Maynila ka, basta hindi ka butante, nga ka ngayon. Kita mo mga kuys, mga gayas. Akala ba namin ay talagang may pundo iyan? Akala ba namin para sa mga lula't lulo iyan? Bakit hindi nyo na lang ibigay ng walang chichiburichi? Dahil para sa kanila yan eh. Mabutante ka man o hindi. At higit pa dyan, yung last quarter na ng buhay mo, especially pag nag-age ka ng 80 or 85, hindi ka na butante noon, di ba? Nga ka na. Kasi ang patakaran nila, ang memorandum nila, ang ordinansa nila, ang mga butante lang ang makakatanggap ng mga ayuda ng lolo't lola natin. Kita mo? Tapos, yung magsi-60 pa lamang, 60 years old, nga rin sila. Bakit? Ay nasa memorandum nila na hindi makakatanggap yung magsi-60 years old pa this year. Kita mo? Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, basta tumungtong ka na sa 60 years old, so ibig sabihin, senior ka na, makakatanggap ka, walang pinipili po iyon. Ngayon, nga! Marami talagang tanggal o sinasabi nilang na deactivate. Parehas pa rin yun na tinanggal, di ba? Dahil nasa kanilang cleansing na ginagawa. Dahil ang kanilang priority o binibigyan ng allowances o ayuda, which is yung mga voters registered lamang dyan sa City of Manila. Kasi hindi naman po lahat ng mga lula't lulo natin na makakapunta, makapagrehistro. Yung iba dyan, mga bedridden pa. Yung iba naman talaga, ayaw talagang bumuto. For me, once na taga Maynila ka, bakit hindi mo kayang pagbigyan? Ganun kasi yung pamumuno ni Yorme Isko Moreno noon, walang pong pinipili. Di ba? Lahat po masaya. Lahat po happy. Especially, this season na Christmas season na alam mo naman yung mga Filipino na ito yung pinakamaganda, pinakamasaya na buwan o araw sa atin mga kuys, mga gayas, di ba? Tapos, naiipit pa yung mga seniors. So, sino talagang hindi magagalit? Kaya po, yan po yung resulta ng kanilang survey dyan sa City of Manila. Nga! Next video naman po tayo mga kuys, mga gayas. Ayan. Yan yung isang pinagsinungalingan nila sa panahong ito. Kita mo noon mga kuys, mga gayas. We get all things done. Dahil may resibo tayo. Kita mo. Binibida nila si Yorme Isko Moreno. Noon yan. Puring-puri yang mga yan. Ngayon, ano na? Kabaliktaran, opposite. Dahil may political ambition sila na kumapit pa rin. Kahit ayaw na ng taong bayan. Parang butiki lang yan o parang tuko lang mga iyan kahit ayaw ng may-ari ng bahay na pumasok ka dyan, siyempre hindi alis dyan kasi kapit ng kapit kahit ayaw na ng taong bayan.
Napakasaklap po iyon mga kuys, mga gayas, dahil alam naman po natin mga kuys, mga gayas, na ang masusunod is yung taong bayan. Hindi yung masusunod kung ano po ang gusto natin. Ha? Hindi po. Dahil, alam nyo naman, nasa bansa po tayong may karapatang pumili sa ating mga public servant o ibuboto. Kahit ano pang gawin nila dyan, kahit umiyak pa sila ng dugo dyan, magmamakaawa, wala na. The damage is done. Tapos na. Alam na ng taong bayan kung ano ang iyong pag-uugali, kung paano po kayo mamumuno dyan sa City of Maynila. Kaya huwag nyo nang ipagpilit pa yung sarili ninyo dahil wala na Wala na pong magtitiwala sa inyo na mga manilinyo. Yung maniniwala lang sa inyo is yung mga trolls nyo na mga simang. Gawa-gawa ng mga supporters o hindi po natin alam, gawa-gawa po ng mga politiko dyan na panay paninira kay Yorme Isko Moreno at panay tanggol sa inyo at nagpapabango sa inyong mga pangalan na kahit mabaho pa sa durian. Mabaho pa sa durian. Buti pa yung durian, buti pa yung durian kinakain ng pusa. Kayo, wala Tinakwil na kayo ng taong bayan. So, dapat, mag-isip-isip din tayo pag may time. Give off. Kasi wala ring patutunguhan kahit ano pang gagawin natin dyan sa City of Manila, kung talagang sinusuka na po tayo ng taong bayan. Ganun lang po kasimple yung pamumuno. Kung gumawa ka naman ng mabuti, gumawa ka naman ng para sa interes ng taong bayan, ikakasaya nila, ikakabuti nila, hindi po iyan sisigaw na Yorme Isko Moreno, bumalik ka na. Ba't ko sisigaw ang mga iyan, Mayura, isa pa, isa pa, isa pa. Pero wala Kayo lang po ang sumisigaw ng isa pa, isa pa, isa pa. Huwag ka nang mabalik! Huwag ka nang mabalik! Huwag ka nang mabalik! Kita mo kung ano yung pag-uugali nila mga kuys, mga gayas. Yung pag-uugaling desperado. Ayaw umalis sa kanilang kinalalagyan. Kahit hindi po sila certified, hindi karapat-dapat, kapit pa rin. At the end of the day, ang masusunod is yung taong bayan pa rin. Ang taong bayan pa rin kasi sila po yung may malaking kapangyarihan. Makapangyarihan po yung taong bayan. Sila po yung pumipili, yung karapat-dapat na mamumuno dyan sa City of Manila. Kaya kahit ano pang gawin nating paawa effects, pagpaganda, alam naman po kasi nila na nakikita po nila na lumalabas lang po tayo sa panahon ng eleksyon. Di po tayo nagkikita pagkatapos ng eleksyon. Tapos, isa pa dyan, isa pang kinakagalit ng taong bayan is yung tinuturo nyo si Yorme Isko Moreno sa lahat ng mga kapalpakan nyo. Nakikita ng taong bayan kung sino po yung namumuno at nakikita po nila kung paano po mamumuno noon si Yorme Isko Moreno. Siyempre magagalit talaga yung taong bayan dahil yung mga ipinupukol nyo ni Yorme Isko Moreno ay walang katotohanan. At alam po namin na si Yorme Isko Moreno transparent sa panahon niya. Walang tinatago. At hakot award pa. Yan yung malaking kaibahan talaga mga kuys, mga guys, no? Kasi yung pamumuno, yung bilang isang public servant, hindi lang yan nga basta mamumuno ako sa bayan na ito. Basta.
Hindi yung magagalit yung taong bayan kasi magkasama kami ni Yormisco Moreno noon. Hindi. Hindi eh. Dapat mapanatag mo yung taong bayan, mabigyan mo ng kanilang mga pangangailangan, especially mga estudyante, mga lula't lulo natin. Huwag po natin silang iipitin dahil alam naman po natin, number one, yung mga lulot lula natin sa ating family. Kung ano yung sasabihin nila sa isang pamilya, ay susundin po yun sa lahat ng mga anak, apo, biyanan, manugang. Oh. Ikinawawa nyo sila eh. So, sasabihin nun, wag na. Ibalik natin si Yormisco Moreno. Hindi na to pwede. Eh, yung iba pa mga lulat lulo natin dyan, namura na nga po sila. Bakit? Eh, yung napaka-importante po ng mga gatas ng mga lulat lulo, yung insure. Oh, nawala yung insure ni Yormisco Moreno para sa mga lulat lulo. Oh, merong vloggers, nag-iikot, kali serye, survey. Oh, na-interview si tatay. Anong sabi? Mga PI kayo. Mga PI kayo, especially yan, yung ano dyan, Mayura. Eh, bakit tinanggal yung insure gold? Gold pa talaga. Eh, alam naman po natin, yung gatas na yan, ay malaking tulong po yan para sa mga lulat lulo natin, eh, para naman humahaba yung buhay nila. Di ba? So, bakit natin babaguhin kung yun na po yung tamang-tama na batas, dyan sa City of Manila, na nagustuhan ng mga Manileño, mga estudyante, o mga lulat-lulo natin. O, kita mo ngayon, galit na galit yung taong bayan sa atin. Dahil, binago pa kasi. Eh, pati nga si Yormisco Moreno napatanong, bakit binago pa kasi? Maganda na yun eh. Nasimulan yung kalinisan, pagbabago, nakilala na muli ang capital city sa Pilipinas, which is yung City of Manila, nakilala na eh. O ngayon, nakilala na naman tayo sa kadugyutan na naman mga kuys, mga gayas. So, di ba mga kuys, talagang kung sila palaging mananatili dyan, mas lalo pong nakakaawa o balik na talaga 100% sa kadugyutan yung City of Manila. So, dapat na po talaga, for me dapat na po talagang ibalik si Yormisco Moreno at especially si Ma'am Chi Atienza para ibalik kung ano yung mga nasimula ni Yormisco Moreno o yung mga programa na binago nila dyan sa City Council of Maynila. Si Ma'am Chi Atienza na po ang bahala niyan. At hindi lang yan, lahat po, gumawa po tayo ng isang historic na naman. Lahat ng mga congressmen, representative natin, congresswoman, ipanalo po natin lahat mga yan. Para magiging historical pa talaga. Yung lahat ng mga city councilor na your Miss Choice, ipapanalo natin yan. Wala, votes 3 po tayo para sa madali muling pagbangon ng City of Manila. Ayan. Okay, mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone, Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Mamaya po, siguro mga 9 p.m. dyan sa Pilipinas or 8 p.m. ay meron pong interview sa akin mula sa ating kaibigan na vlogger, taga-suporta din ni Yormisco Moreno na walang iba si JP. Abangan nyo po sa kanyang channel yung interview natin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.